Hindi ko kayang sumingit kasi naka-wave siya eh. Wait lang. Sports car to, ayoko mabangga to. Nakakatakot kapag nabangga mo yung mga ganong sasakyan. Kaya gustong gusto ko kapag may malaking motor na nasa harapan ko eh. May malaking bus store sa unahan. Ano tayo makakasingit? Kaya ba natin? Try natin. Hansa Kap. So recently, I bought a motorbike dito sa Thailand kasi sobrang laki talaga ng expenses ko sa pag-commute kasi halos araw-araw talaga akong lumalabas ng bahay. 6 days yung work ko and yung daily expenses ko talaga sa pag-commute is ranging from 150 to 300 baht. BTS and Grab yun. Bale, hindi pa kasama doon yung mga gala ko or yung pagpunta ko sa mga lugar kapag nagsushoot ako ng content. So yeah, medyo malaki talaga siya in my opinion. And yung nabili ko nga palang motor is Grand Filano from Yamaha. Not sure ako kung meron nito sa Pilipinas pero naghahanap ako ng mga review ng mga Filipino content creator. Wala akong makita except sa Fasio. Pero kung pamilyar kayo sa Fasio o Fasio, I'm sure na magugustuhan nyo rin itong model na to. Ito yung nagustuhan kong motor kasi modern classic yung design niya and sobrang tipid niya talaga sa gasolina. Kaya nga ako bumili para makatipid, di ba? Kasi at first gusto ko rin talaga yung mga big bikes gaya ng ADV, X-Max, CBR. Pero bukod kasi sa mahal na, sobrang lakas pa kumain ng gasolina. Pero don't get me wrong kasi I really like those bikes I mentioned. Dream bikes ko yung mga yun actually. And okay na okay yung mga bike na yun, lalo na kapag mga longer rides or kapag longer trips. Pero depende kasi talaga kung saan mo siya gagamitin. Sa akin kasi pang daily commute, tapos traffic pa, and then kailangan mo talagang sumingit-singit. You will see later in this video. So tara, samahan niyo ako papunta sa work. Bali, bumili nga pala ako ng body strap or whatever you wanna call this from Shopee. Mura lang to. Para ma-achieve natin yung mala motovlog style. Inspired kasi ako sa mga nagmo-motovlogs lately. I know this is not really safe for my Osmo Pocket 3, pero yeah, hindi natin malalaman kung hindi natin susubukan eh. Bale, ganito yung setup niya guys. Medyo risky siya actually, pero yeah, try natin. Sana naman walang mangyari masama sa camera ko. Pati na rin sa akin syempre. So tara, let's go! Alright, let's go guys. Sakto, mag-aalas 6 na rin dito. So tara! Pasensya na guys kung medyo magiging shaky yung footage kasi hindi naman to pang action camera eh. But yeah, gusto ko lang isang i-try. Bibilin lang ako saglit dito sa Lotus. Gusto ko lang i-double check yung video natin guys kasi baka kasi mamaya hindi pala naka-record or mali yung framing. Okay na siguro yan. Let's go. Hindi tayo magmamadali guys kasi may camera tayong naka-attach. Kapag nag-viral tong video na to, magdadalawang isip ako na bumili ng action cam. Pero sa ngayon, ito lang muna. Dito sa Pan-Taksin Bridge, usually traffic dito eh. Na, medyo pula na. Umpisahan na ng zigzag. So from my place to my work is mga nasa 10 to 12 kilometers guys. Normally kapag hindi traffic, nasa 20 minutes lang yun. Pero kapag traffic talaga, naabot ako ng 45 minutes to 1 hour. Ngayon, nandito ako sa may Surasak area, sa may intersection. Normally talaga matagal yung ano dito eh, yung red light.
Bali, bago nga pala may mag-comment na kamote driver ako guys, alamin nyo muna yung traffic rules dito sa Thailand. Kasi minsan kahit red, kailangan mo pa rin mag-go kasi bubusinahan ka ng mga nasa likod mo. Dito na lang muna tayo sa bike lane guys kasi ayoko muna mag-sigsag-sigsag eh. Pero mamaya kailangan natin pumaliwa eh. Yun na nga guys, traffic na. Kasi kahit green light hindi na umuurong eh. Wala, ito talaga ang totoong traffic. So pinagkaiba guys ng pagdadrive sa Pilipinas tsaka dito. Sa Pilipinas kapag yung mga motor nasa kanan, pero kapag dito sa Thailand nasa kaliwa. Other than that, halos pareho lang din naman lahat. Kailangan ko na palang pumunta sa kanan. Hindi ko kayang sumingit kasi naka-wave siya eh. Nakakatakot kapag nabangga mo yung mga ganong sasakyan. So ito yung isa sa mga dahilan kung bakit maliit na motor yung pinili ko. Kasi nga, pang everyday ko siyang commute. And then, kapag malaki talaga yung motor ko, mahihirapan ako sa ganito. Wait lang. Sports car to. Ayoko mabangga to. Salamat naman at umusad na. Pagtawid natin ng red line to guys, magiging ano na siya, Klong Toy road na siya. Ito na yung dulo ng Saturn eh. Okay, tara, let's go. Ngayon, nandito na tayo sa Klong Toy road. Nandito yung traffic din talaga kapag gantong oras. Grabe si Kuya, dire-diretso ah. Dahan-dahan lang tayo, dahan-dahan lang tayo. Okay, kailangan na natin mag-liaw side. Sa dulo nito guys yung Asok, BTS Asok. Nandito sa kaliwa ko yung Queen Sirikit Convention Hall. Naalala ko nung Valentine's Day, dito palang traffic na eh. And then bumaba kami kasi naka-kotse kami that time eh. And sobrang late na ako sa work. And then nag-book ako ng Grab. Pero siguro kung hindi ako nag-book ng Grab that day, mga 3 hours siguro ako na-stuck dito sa traffic. So imagine mo yun guys, kapag naka-kotse ka, na-stuck ka sa traffic ng ganito katagal. It's zigzag time na naman. Pero yung nasa unahan ko, PCX. So kung nakakalusot siya, makakalusot din ako. Kaya gusto ko kapag may malaking motor na nasa harapan ko eh. Kumbaga sila na yung magte-test out sa akin kung kasya ba o hindi. Kasi nung una gusto ko talaga yung ano eh, ADV or X-Max. Kaso ang ayaw ko sa X-Max is masyadong malakas ang tunog. Yung parang brum brum brum. Ayoko ng ganun. Dito tayo. Alright, let's go. Ay, malaking basto sa unahan. Ano tayo makakasingit? Kaya ba natin? Try natin.
sa mga to. Grabe, ang liit nun ah. At ngayon, nandito na tayo sa Asok Country. Kung nakikita nyo, yung BTS sa taas, sa harapan, nandun din yung Terminal 21. Ngayon, from dito, magliliw pa tayo. Oh. Ngayon, nandito na tayo sa Sukhumvit Road. Malagyan din ang traffic dito, halos araw-araw, lalo na kapag rush hour. So, kailangan natin mag-turn left. So, napasok na natin yung shortcut papunta din sa work ko. Actually, feeling ko parang mas mabigat pa yung traffic ng nakaraan. Depende lang talaga siguro. At nandito na tayo sa Sukhumvit 31. At ilang minuto na lang nasa work na tayo. Yun na nga, kailangan natin mag-park. Sabihan ko na si guard kung may parkingan ba. Tsaka tayo eh. Yun na nga, nakarating na tayo. So ang makikita mo dito, wala rin mga parkingan. Kaya hindi rin pwedeng malaki ang motor na gagamitin ko rito. Bali, hinahanapan ako ni Manong Guard. Pao. Open half. Yeah. So mamaya naman guys, pagbalik, pag-uwian na, saka ko na may papakita sa inyo kung paano yung pagdadrive. Halos same lang din naman, kaso iba yung feeling, iba yung vibe kapag sa kapag gabi na eh. So yeah, kita-kits mamaya. At so yun na nga guys, kakatapos ko lang sa work. Time check tayo, 1 AM and 12 minutes. So tara, uwian na. Go! Parang ang bilis ng araw ngayon. Parang kakarating ko lang ng work and then uwian na naman. Kailangan natin mag-U-turn guys. Na-realize, hindi pala ako naka-record, pero okay lang kasi nga ayoko naman talaga mag-focus sa pag-video eh. Red light pa yan, pero dumidiretso sila, mamadali yata sila eh. 10 seconds 3, 2, 1 yeah. Saturn na tayo guys. Saturn roll na tayo. Walang checkpoint ngayon ha. Friday ngayon. Dahil muna tayo sa 7-Eleven. Magugutom ako.
Sorry nga pala guys sa flicker, pero nagugutom ako kaya bibili ako ng sandwich. So yeah, that's it guys. Sana nagustuhan niyo tong video ko kahit medyo iba siya sa typical kong mga videos. But yeah, kung may mga video request kayo about sa motor, ito try natin. So see you guys next time. Bye bye!